Ginagawa ko to para sa'yo. Nasa 30s ka na. Diborsyada. At walang kahit ano. Tingin mo ba maliban sa akin na dati mong asawa may tatagal at tatanggap pa sa'yo? Wala nang. Mag-divorce tayo, tapos na lahat sa atin. Kaya wag mo akong mamalitin para lang maitaas mo ang sarili mo. At bakit? Pag sinabi mo ba yan, tingin mo magiging masaya ka? Malaki ang kakulangan nung iniwan ng asawa. Kaya naman ba't ka nagmamataas ko? Ikaw naman ang iniwan. Tingin mo espesyal ka? Modern woman ba ang tingin mo sa sarili mo? Darling, sigurado ka bang ito ang tama para sa kanila? Eh paano na lang kung mag-backfire to? Kung may naisip ka, edi gawin mo. Kung nakagawa ka na ng paraan, edi sana hindi pa rin single yung 30-year-old mong anak. At di na rin sana natin pinoproblema to ngayon. Hindi ka ba nahihiya, ha? Ay, kayong mag-ama. Bakit pareho kayong hindi maayos pagdating sa relationship? Ewan ko ba? Darling, alam mo, naglista ako ng mga anak ng mga kaibigan ko para sa'yo. Tignan mo at mamili ka. Total naman, hindi ka close nung pamilya nila ang pamilya natin. Bahala na kung mainis sila. Ayos ba? Tingnan mo to. Sige na, umalis ka na. Okay. Ay, wala na naman akong choice, di ba? Tingnan natin kung may mapipili ako sa nakalista rito. Tulungan mo akong kumbinsihin si Chena na makipag-blind date. Kung makikipag-blind date siya, maraming may in love sa kanya. Pa, Ma, bakit kayo nandito? Bawal ba? Di pwedeng bumisita? Uminom po kayo. Wala ngayon si Chen Hang rito? Nag-usap na tayo, hindi ba? Nagpaplano kami ng papa mo na kumain tayong lahat sa magandang restaurant sa weekend. Busy po siya. Wala siyang oras kumain. Ano bang pinagkakaabalahan niya? Hindi ba yung trabaho niya? Mas nagiging busy kapag gabi. Business trip po. Business trip? Opo. Kahit na masahista, nagbi-business trip pa? Nakalimutan ko na. May kinuha siyang trabaho sa Guangzhou. Biglaan lang po. Kaya mas mataas ang ibabayad sa kanila dahil urgent. Kada araw, nag-iiba ang ginagawa niya. Hindi yan stable. Makinig ka sa akin, Yaw-Yaw. Hindi maaasahan ng sino mang may apelyidong Chen. Noong nag-aaral ako, may seatmate akong Chen ang pangalan. Nakwento ko na yun. Nagsulat siya ng linya sa mga mesa namin at pinapirma niya yon at minarkahan niya. Kung lumagpas ako ron, magbabayad ako. Walang patuturan. Maayos naman ang grades siya noon. Pero yung ugali, hindi talaga maganda. Isang beses no exam namin, may hindi ako masagot na tanong. Tapos hindi niya ako pinakopya. Kaya nangyari, hindi ako nakapasa noon. Nung tumanda na kami, balita ko malakas siyang kumita. Komportable ang buhay. Dati mapamahiin ako. Akala ko, magiging mayaman lang siya dahil sa apelyido niyang Chen. Nagkamali ako, hindi naman pala ganon. Yung kaklase ko, napakayaman na nun. Pero si Chen Hang, napakahirap niya. Magka-apelyido. Bakit hindi sila magkapareho? Pa, Ma, sobrang busy lang kasi namin. Pero sige, maghanap ako ng restaurant para sa inyo, okay? May sasagutin lang ako. Importante eh. Gawin ko lang muna. Diyan muna kayo. Sige. Yung anak mo palagi nang busy. Ay, uminom ka na. Tingnan mo to. Balak niya tayong surpresahin. Nabook niya na pala tayo. Kahit na hindi maayos ang naging boyfriend niya, iniisip pa rin tayo ng mabait nating anak. Mabait sa magulang. Yung anak nating si Chong Yao. Busy si Yaw Yaw. Huwag na nating guluhin. Umalis na tayo. Sige. Kunin ko na to. Yaw Yaw, gawin mo lang yan. Huwag mo na kaming isipin. Naalis na kami, ha? Ingat po kayo, Ma.
Ayoko. Sikat nga ng restaurant na to. Nabalitaan ko ring may limited na seafood set menu kapag weekends. Malaking portion. At saka, sobrang fresh doon. May dessert pa sila. At maganda pa. O sige, susubukan kong puntahan yan. Ngayon lang to, ha? See you sa weekend, boss. Mm. Yung coupons ko! Ba't kailangan mo yun? Eh, kasama mo na ako. Para rin makatipid pa ako. Okay lang. Inimbita niya akong kumain. Mukhang sincere siya. Tinanggap ko naman ang offer niya. Parang pinagmamalaki mo sa amin ngayon na inimbita ka niya. Mukhang natutuwa ka na aalis kayong dalawa. Anong masama ron? Pwede naman siya magkarelasyon. Ang walang alam na assistant at ang mayabang niyang boss. Gusto ko na silang subaybayan. Anong sinusuot kapag may lunch date kayo? Sir? Ah. Kanina pa po kayo rito. Ilalabas na po ba yung pagkain? Hindi. Maghihintay pa ako. Salamat. Okay po. Pasensya na. Matindi yung traffic kanina. Miss, nagkakamali ka. May hinihintay ako. Oo, ako yan. Shen Hang, isa sa owner ng law firm. Nag-send ng pictures ang mama mo. Pinapunta ka niya? Yes. Maganda ang restaurant na to. Nag-effort ka. Nagustuhan ko. Ako nang magbabayad. Playing hard to get? Ngayon ko lang kasi nakita ang tactic na to. Interesting. Palagi ka bang ganyan ka-confident? Sa estado ko, dapat lang ako maging confident. Kung tutuusin, kung magiging humble ako, ang hypocrite ko naman. Alam kong gusto mo pang makilala ako ng husto. Pero pwedeng mag-order muna tayo at mag-usap? Upo ka. Yung menu, please. Okay po, sir. Dito po kayo, ma'am. Salamat. Shenhang? Sir. Hindi ba nasa business trip ka? Hindi ka nagtatrabaho? Paano mo na-afford manamit ng ganyan at pumunta sa ganito? Hindi po. Makinig po kayo. Sandali. Sino siya? Sino po kayo? Nangiistorbo kayo ng blind date? Teka lang. Walang hiya! Habang yung yaw-yaw ko, nagpapakapagod para suportahan at buhayin ka pero nagawa mong lokohin siya. Tapos ang luho mo. Gwapo ka pero masama ang kalooban mo. Di po ganun Sabi yun. ng mama, hindi mabubuti ang mga Chen. Makinig ho kayo. Naku, darling, ayoko na nga kumain dito. Teka. Humanda ka, hindi pa tayo tapos. Teka. Sandali. Kung ganun pala, may girlfriend ka na, tapos nakipagkita ka pa? Diba owner ka na ng law firm? Sinusuportahan ka pa? Mababa ba yung kita sa industry nyo? Dapat pa ba nating ituloy ito? Umaasa ka lang sa babae. Sasayangin mo lang pala ang oras ko. Ganun na lang ba? Gusto mo lang pala na may manlilibre sa'yo. Hindi ka interesado sa babae. Hello, Ma? Yaw-yaw, alam mo kung sinong nakita namin? Sino po?
Yung boyfriend mo na sinabi mong nasa business trip ngayon. Kakain sana kami sa restaurant na binook mo at nakita namin may ka-blind date siya ron. Anong nangyayari sa inyo? Hindi ba sinabi mong nagtatrabaho siya sa ibang city? Niloloko ka niya. Pagkatapos, kinausap niyo po siya? Hindi lang namin kinausap. Pinagalitan kaya namin siya ng papa mo. Hindi lang siya gusto ng babae kanina. Yaw, yaw. Makinig ka sa akin. Ngayon din, iwanan mo si Chen Hang. Naintindihan mo? Gawin mo yan! Oo, iwanan mo! Hello, boss. Nakabalik ka na. Sorry, di ko alam na pupunta doon sila, mama. Sorry, nasira ang date mo. Kakaiba rin ang pamilya nyo. Pinapunta ako sa blind date at sinira naman nila. Mukhang all-in-one service kayo ah. Hindi naman. Hindi lang kasi ako makatanggi sa mama niyo, boss eh. Warning na to. Layuan mo siya. Pero ayoko kasi ma-offend yung mama niyo, boss. Okay lang yan. Payag ako. Kumusta pala? Yung blind date niyo kanina? Ba't mo natanong? Masyado kang concerned sa love life ko. Wala lang, boss. Curious ako, yun lang. Masaya. Nakakatuwa. Nag-enjoy nga ako eh. Kung di lang na-istorbo, di na ako single. Alam niyo, magaling naman kayo. Walang epekto sa'yo ang nangyari kanina. Humihingi ako ng sorry na ginawa nila sa'yo. Sorry, boss. Hello po, ma'am. Huwag po kayong umiyak, ma'am. Madam, Kinu-question ako ng babaeng nakadate niya. Ang sinabi niya sa akin, yung anak ko raw, hindi naman mahilig sa babae. Tsaka, nasayang lang ang oras niya at tinatanong kung bakit pa raw kami nag-set ng date. pero base sa sinabi ni boss sa akin, gusto raw nila ang isa't isa. Hindi yung totoo. Pinipilit sa akin ng babae na may mali raw. Sa pag-iisip ni Tian Hang, ang nangyari, hindi sila nagkaintindihan. Yun ang nangyari. Hindi naman pala gusto ni boss yung babae na yun. Pero ba't sinabi niya yun? Galit ba siya sa akin? Ano kayang iniisip niya? Sumobra yata ako sa acting. Hoy. Hoy! Ah, madam. Ay naku. Shumyao, Po, di ba magkasama kayo sa bahay? Wala ka nakikitang clues kung anong type niya? wala naman po akong nakitang clues na may problema sa kanya. Baka nagkamali lang ng akala. Ay naku. Paano nangyari to? Nag-aalala na ako sa anak ko. Iha, Shumyao, Po, pwede bang humingi ng pabor sa'yo? Tulungan mo naman akong alamin kung mayroong kakaiba sa kinikilos ni Tian Hang. Ha? madam, kahit gusto ko kayong tulungan, hindi ko po magagawa dahil privacy yun ni boss. Tsaka empleyado lang ako, hindi niya to pwedeng malaman. Magkano ang binibigay niya? Titriplehin ko yon. Ako ng boss. Naiintindihan mo? Gagawin mo? Hindi po tungkol sa pera. Tungkol po kasi ito sa sariling privacy at freedom ng anak niyo, madam. Hindi ko po magagawa. Anong gagawin natin? Madam, Sige na, tulungan mo na naman ako. Huwag mong isiping empleyado ka. Isipin mong best friend kita. Para hindi ka maiilang. Mas okay na ba yun? Gawin mo to para sa akin. Sige, promise ko. Rerespetuhin ko ang mga desisyon ni Tian Hang. Susuportahan ko. Pero dapat kong malaman ang totoo. Karapatan ko yung bilang nanay, hindi ba? susubukan ko po. Sabi ko na nga, ba't papayag at gagawin mo eh? Ang bait mo. Ito yung mga gagamitin mo para sa investigasyon mo. Makikisuyo lang. Salamat. O paano? Siya ah? Gusto mo? Saan ko naman ito ilalagay? Kuhanan ko ng picture at isasend ko kay madam. Okay na. Pwede na yan.
boss. Magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan. Sikreto kang pumasok dito para makita mo kung kinontak ko ulit yung babae na nakadate ko at kung may ibibigay ako. Akala mo Sherlock Holmes ka na dahil sa mga nababasa mo. Mhm. Meron pa ba? Wala na. Ano ba yan? Alam kong may kakaiba kayong paraan ng pag-express ng emotions nyo sa iba. Naintindihan ko yun. Kaya alam ko rin na minsan di nyo nakokontrol ang emosyon nyo at nagpapahiwati ka lang ng gusto mong sabihin sa akin. Hindi mo naman kasalanan to. Pero sana, matuto ka naman magpigil at kontrolin ang sarili mo. Huwag kayong mag-alala. Mas magkocontrol na po ako. Ayoko makaistorbo. Ano namang meron dito? Pagkain. Para sa'yo, boss. Sabaw na maganda sa katawan. Okay. Para saan to? Madam Chen naman. Sana sinabihan niyo ako kung anong ipapadala niyo rito. Para yan. Boss, sagutin ko lang muna to, ah. Sige. Hello, Tingting. Ano yun? Yaw! Wala na. Bakit? Ano ba nangyari? Nasaan ka? Hello? Hello, Tingting? Pasensya na, boss. Aalis lang ako. May nangyari sa kaibigan ko. Chengyaw! Hatita kita. Sakay na. Salamat, boss. Saan ba? Sa Suling River. Narinig kong umiiyak siya sa phone. Alam mo yung nangyari? Wala akong idea. Mukhang uminom siya. Di ba hindi pwedeng uminom ang buntis? Ano yun? Tama na yan. Tahan na. Ayaw kong makita ni Zhang Hao ng ganyan. Ayaw niya na sa akin. Ayaw niya na sa mga anak namin. Sila na ng katrabaho niyang babae. Hindi pala totoo yung mga naging overtime niya. Ang totoo, nasa hotel lang sila ng kabit niya. Gusto niya na makipaghiwalay sa akin. Ayaw niya na ng anak. Ganito na ang buhay ko ngayon. Naaawa ako sa dalawang anak namin. Sana sa susunod nilang buhay, hindi sila magkaroon ng nanay na katulad ko. Ano bang sinasabi mo dyan? Pag mawala ka, parang pinasaya mo na sila. 10 years later, habang masaya sila, maaalala ka ba nila? Kung may mangyari sa'yo, malulungkot ang magulang mo. Tama na. Alam mong attorney ako, di ba? Kung may mali si Zhang Hao dito, dapat siyang managot. Buntis ka rin kasi, kaya maramdamin ka ngayon. Umuwi na tayo. Kausapin natin. Para malinawan tayo. Ha? Sige. Kapag nalulungkot ka, nakakatulong ang pag-inom nito. Gatas to. Salamat dito, boss. Ako nang mag-uuwi sa kanya. Para di ka na maistorbo. Okay na kami, boss. Sasama ako. Hindi na. Hindi ko pa alam ang mangyayari. Eh kung... Hindi. Hindi safe kapag kayo lang dalawa ron. Wag na. Malamig. Sakay mo na siya. Tara na, Tingting. Halika.
Ihatid ko na kayo. Wag na po, boss. Kaya na po namin to. Umuwi ka na. Hihintayin na lang kita. Hindi na. Ako na lang bahalang umuwi mamaya. Kung hindi siya magsistay doon, mahihirapan kayong umuwi. Salamat po, boss. Pero kung inaantok ka na, mauna ka na. Sige. Okay lang. Nandito ako. Darling, malamig sa labas, mag-jacket ka. Alis ko lang talaga sa dali. Papain mo ito. Tama na, Ting. Teka. Tama na. Aray Tama ko, na. hindi mo mo ako. Ano ba? Hindi ka na niya mahal, pero pinagpila mo sarili mo sa kanya. Hindi na kayo nahiya. Kinamusta mo na ba siya? Ha? Alam mo ba kung gaano siya ka-busy? Hindi mo alam. Nasa bahay ka at ginagastos ang pera niya. Alam mo bang nagpa-doktor siya? Na-diagnose siya ng severe depression. Alam mo ba yon? Hindi ka na niya mahal. Bakit pinipilit mo sarili mo sa kanya? Hindi mo ba ako? Alam mong buntis siya. Pag hinawakan mo pa siya, sisiguruhin ko mananagot ka. At ikaw, wala kang sasabihin sa kanya? Limang Ting, maghiwalay na tayo para hindi na magkagulo pa. Changhao, ikaw ang may gawa nito. Nagkagulo na tayo. Ba't sinasabi mo pa to? Oo nga, may iba na ako nagustuhan. Oo, nagkamali ako. Pero hindi mo ba naisip na may kasalanan ka? Anong kasalanan ko? Ikaw nagpa-resign sa akin sa trabaho para maging full-time housewife. Ngayon pinabaliktad mo ako at ako pa talaga may kasalanan dito? Changhao, wala ka na bang konsensya? Oo, ako nagdesisyon. Kung nagawa mo lang ayusin ang kailangan natin sa bahay, edi sana, walang problema. Wala ka namang ginagawa rito. Kundi mag-online shopping, hindi ka man lang lumalabas. Bakit ka ganyan? Wala rin naman tayo pinag-uusapan o ng pagkakasunduan. Kapag kausap kita tungkol sa trabaho, wala ka naiintindihan. Sobrang nape-pressure na kaya ako. Kaya para kay Changhao, ipalaglag mo na lang yan at mag-sorry ka sa akin. Iuurong ko na yung kaso sa'yo. Kakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin. Anong ginawa mo? Wala kang alam sa ginawa niya? May inutusan siyang kumuha ng pictures namin. Tapos pinadala sa boss at mga katrabaho namin. Nilabag mo ang privacy rights ko. Pwede ka nang kasuhan! Boss, naghintay ka pa. Ano nangyari? Hindi nila naayos.